Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report, debate sa pagitan ng mga opisyal at leader ng bansa hinggil sa usapin ng West Philippine Sea, walang mabuting patutunguhan daw at magdadala lamang ng kalituhan sa publiko. Ayon yan sa National Maritime Council. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan mula kay Bombo Bea Piniza. Nanindigan ng National Maritime Council na walang magandang patutunguhan at magdadagdag lamang ng kalituhan sa publiko ang mga debate sa pagitan ng mga opisyal at leader ng bansa patungkol yan sa mga issue hinggil sa territorial waters ng Pilipinas o partikular na ang West Philippine Sea. Ito ay matapos na hamunin ni Senator Rodante Marcoleta si dating Associate Justice Antonio Carpio at Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela ng isang debate hinggil sa usapin ng hangganan ng West Philippine Sea. Sa naging eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, sinabi nito na hindi at wala namang kailangang pagtalunan o pagdebatihan kung pag-uusapan ang usapin hinggil sa soberanya at teritoryo na sakop ng Pilipinas, lalo na't ito ay nasagot na ng International Court at suportado rin ng lokal na batas. Ani pa ng tagapagsalita, hindi debate ang kailangan para mapag-usapan ng West Philippine Sea, bagkus ay ang pagpapahayag ng malinaw, buong pagsuporta at ang consistency ng naratibo ng bansa hinggil sa territorial waters dito ang dapat na palaganapin ng mga opisyal ng Pilipinas. Kaya para sa NMC, hindi o walang mahalagang magandang patutunguhan ang debate na to. Bagkus, magbibigay pa ito ng dagdag kalituhan sa ating mga kababayan. Kaya ang clarity, legality at unity at consistency ng ating naratibo o message tungkol sa West Philippine Sea ang kailangan. Kung ang debate is about our sovereignty, it's not up for debate, no? Nasagot na yan ng International Court. So walang magandang idudulot yung debate. Whether manalo si Justice Carpio or definitely matatalo na manalo si Marcoleta, walang idudulot yun na maganda. Binigyang diin din ni Lopez na ang kanilang mga posisyon sa pamahalaan ay hindi nila matatamasa kung hindi dahil sa pagluklok sa kanila ng taong bayan. Dahil dito nakasaad sa konstitusyon na bilang halal na opisyal ng bansa, sumumpa ang mga ito na handa nilang ipaglaban ng Pilipinas at ang mga batas dito at hindi para questionin ang mga umiiral na batas. Kaya naman malungkot din anyang isipin na mismong opisyal na ng bansa ang komisyon sa sarili nito mga batas at maging sa soberanya nito. At isa pa, halal sila ng halal sila ng mamamayan. Sabihin, they are officials of the government at base sa constitution, sumumpa sila doon na ipaglalaban nila ang constitution ng Pilipinas at anumang batas ng Pilipinas, no? Dapat yun, meron ng batas, huwag mo nang questionin yung batas Yun naman ang yun malungkot doon. Kine-question ni Marcoleta yung batas. No? Meron na siguro it's just a matter of coming up with more researches na nagpapatunay na walang contradiction sa mga batas na ilabas base lokal man o international. Samantala, magugunita naman na hindi kumasa si Tariela sa alok na debate ni Marcoleta bilang nanindigan din ito na ang territorial integrity ng West Philippine Sea at maging ang legal entitlements nito ay hindi dapat maging isang topic ng isang public debate. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!